Nakaupo sa gilid ng kama si Clyde, nang pumasok sa kwarto nila si Luciana. Malalim ang iniisip nito at hindi man lang narinig ang pagtawag sa kanya ng asawa. Kung hindi pa hinawakan ni Luciana ang mukha ng asawa ay hindi nito mamamalayan na nakarating na siya galing sa bayan. "Are you okay, love?" Nagtatakang tanong ni Luciana. "You're here," ani Clyde na nauutol pa pagkway agad na ginawaran ng halik sa pisngi ang asawa. "Kanina ka pa ba? Kakarating lang namin ni Tanya," sagot nito na hindi pa rin mawala-wala ang nagkakakunot ng noo. "Okay ka lang?" usisang tanong nitong muli. Agad ding naglakad palapit sa closet nila si Luciana, para kumuha ng pamalit na damit. Muling humugot ng malalim na buntong hininga si Clyde, saka iyon pinakawalan sa ere. Hindi naman iyon nakaligtas sa asawa. "Hindi pa ba okay ang problema ninyo sa planta?" tanong ni Luciana na bahagya pang binalingan ng asawa. Ngunit sa halip na sagutin iyon ni Clyde, mabilis itong tumayo mula sa gilid ng kama, at inilang hakbang ang pagitan nilang dalawa. Agad na niyakap nito ang asawa mula sa likuran na ipinagtaka naman nito. "Hoy! Ano bang nangyayari sa'yo? Ako ang kinakabahan sa mga kilos mo ngayon ha?" aniya. "I'm sorry Luciana," ang tanging nanulas sa bibig ni Clyde, bago mas lalong ibinaon ang mukha sa leeg ng asawa. "I'm sorry." "Sorry saan, love? May kasalanan ka ba sakin?" Mas lalong lumalim ang guhit sa gitna ng noo nito. "I have something to tell you," ani Clyde nang maya-maya ay kumalas ito sa asawa at hinawakan ang magkabilang balikat nito, at ipinihit ito paharap sa kanya. "But I don't know how. Hindi ko alam kung saan ko uumpisahan na sabihin sa'yo." Malamlam ang mga mata nitong nakatunghay sa asawa. Tila anumang sandali ay tutuluro ng mga luhang nag-uumpisa ng mag-ulap sa sulok ng kanyang mga mata. Sa isip-isip nito habang nakikita ang pagkalito ng asawa, dahil sa inaakto niya. Hindi niya kakayanin na makitang nasasaktan at umiiyak ang asawa, oras na malaman nito ang naging usapan nila ni Fiona kanina. Ngunit sigurado siya na mas lalong magagalit si Luciana sa kanya, kung mismong sa bibig ni Fiona maririnig nito ang tungkol sa pagbubuntis ng babae, na hindi naman siya ang ama. "Mahal kita Luciana. Alam ng Diyos na hindi ako gumawa ng bagay na ikagagalit mo sakin kahit noon pa man. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. But, anong sinasabi mo?" Buntis daw siya, anito sa asawa kasabay ng pag-iwas ng tingin dito. "But I'm sure hindi ako ang nakabuntis sa kanya love," dagdag pa nito nang muli itong tumingin sa asawa. Mabilis namang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Luciana. "Anong sinasabi mo? Sino ang nabuntis?" Naguguluhang tanong nito sa asawa, matapos marinig ang mga sinabi nito na tila bombang sumabog sa kanyang pandinig. Si Clyde may nabuntis na iba. Tama ba ang pagkakarinig niya? Mabilis niyang binawi ang mga braso mula sa asawa, at bahagyang umatras dito. "Luciana, magpapaliwanag ako. Please love, huwag ka munang magalit sakin. I can explain myself okay?" tura nito at muling hinuli ang kamay ni Luciana. Hindi naman ito pumalag sa kanya. Ngunit ang mga luhang nag-uunahang palm attack sa mga mata nito, dahilan upang maramdaman din ni Clyde ang kirot sa puso niya. Nangako siya kay Luciana na hindi niya ito sasakta kailanman, ngunit ano ang ginawa niya ngayon? Ayan, umiiyak ang asawa niya dahil sa kalokohan niya. "Love," anito at hinela ang asawa papunta sa kanya, upang yakapin itong muli. "Gaya ng sabi ko sa'yo, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang pagmamahalin ko buong buhay ko. Please believe me," pagsusumamo nito. Ngunit wala naman siyang nakuhang sagot mula rito. Tanging ang mga hikbi lamang ni Luciana ang narinig niya. "Please don't cry. Nasasaktan ako dahil sa mga paghikbi mo. I'm sorry Luciana, but I'm telling you the truth. Matagal na akong walang dinadalang babae sa kondo ko sa Spain. Kaya imposibleng maging akin ang batang dinadala niya," patuloy na pagpapaliwanag nito sa asawa. Maging siya man ay hindi na rin napigilan ang mga luha na palm attack sa kanyang mga mata. It's his fault anyway. Dapat lang na masaktan din siya ngayon. Don't get mad at me. Please give me a chance to prove to you na hindi akin ang batang yun. Halos mag-iisang oras na simula nang sabihin ni Clyde kay Luciana ang tungkol sa nangyari sa kanya sa planta. Ngunit hanggang ngayon ay tahimik pa rin ang kanyang asawa, habang nakaupo ng patalikod sa kanya sa gilid ng kanilang kama. Samantalang nakaupo naman si Clyde sa gilid ng pader malapit sa kanyang asawa.
Humihikbi pa rin ito hanggang ngayon. Nagkalat na rin ang tisyo sa sahig. Pilitin man niya ang sarili na lapitan ito, para aluhin at panasan ang mga luha gamit ang kanyang mga palad, pero hindi niya magawa. Iyon ay dahil ayaw ni Luciana na lumapit siya rito. Muling napalingon si Clyde sa likod ng pinto, nang makarinig siya ng katok. Pero kagaya kanina, hindi siya nag-abalang pagbuksan iyon. Luciana, Clyde, nandyan ba kayo? Kakain na raw, sabi ni Tito Ramon, anang tanya na sunod-sunod pa ang pagkatok. Hey, open the door. Hanggang sa mapagod na lang ito at tanging papalayong mga yabag ang narinig ni Clyde maya-maya. Love, tawag nito sa asawa, hindi ka pa ba nagugutom? Tanong nito na bahagya pang pumilig para silipin ang mukha ng asawa. Please, kausapin mo naman ako. I already explained myself, love. Pero handa pa rin akong sagutin ang mga tanong mo. Anything, anito. Muli itong nanahimik nang wala na namang nakuha na sagot mula sa asawa. Napapatungo na lamang muli si Clyde, habang nasa ulo nito ang dalawang kamay. Tila nahahapo. Who is she? Mahina at namamaos ang boses na tanong ni Luciana, na siyang nagpaangat sa mukha ni Clyde. Fiona, sa naging sagot ni Clyde ng iyon, mabilis na napalingon sa kanyang gawi si Luciana. Kagaya kanina, nakakunot na naman ang noo nito, halos mag-isang linya na ang mga kilay. Fiona San Simon. Aniya, tugon nito habang malungkot ang mga matang nakatitig sa mukha ng asawa. Fiona San Simon. Siya yung lagi niyang nakakaaway sa school nila noon. Ang babaeng walang ginawa kundi ang awayin siya, makipagkumpetensya sa kanya sa lahat ng bagay. Ang babaeng walang ibang ginawa, kundi ang pilit na sirain siya sa eskwelahan nila, para maaga nito ang kanyang pwesto. Hanggang ngayon pa ba naman, kontrabida pa rin pala ito sa buhay niya. Love, anang Clyde na muling kumilos para lumapit sa kanya. I'm really sorry. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Luciana. So please believe me. Ako sana ang paniwalaan mo kahit ngayon lang, aniya at mabilis na kumilos upang lumapit sa asawa. Lumuhad ito sa paanan ni Luciana. Hanggang ngayon gusto pa rin niyang makipagkumpetensya sa akin. Hindi pa rin siya nagbabago. Hindi pa rin nagbabago ang pagiging inggit-era niya sa akin, saad ni Luciana. Pagkway tinapunan ng tingin ng asawa na nakatingala sa kanya. Galit ako sa'yo, pero hindi ibig sabihin noon ay basta na lang ako susuko at iiwan ka. Just promise me na papatunayan mo sa akin na hindi ikaw ang ama ng anak ni Fiona, turan nito. Dahil kapag nalaman kong nagsisinungaling ka sa akin, Clyde, saglit itong tumigil sa pagsasalita. Malungkot na tinitigan nito ang asawa, I don't know what to do. Mahal kita at ibinigay ko na sa iyo ang lahat sa akin. Trust, love, even myself. So please, huwag mong hayaan na bumalik ulit tayo sa dati. I promise, love, just trust me. I know nagsisinungaling si Fiona nang sabihin niya yun sa akin. Paano ba kayo nagkita ng babaeng yun? Maya-maya'y naiinis na tanong nito, pagkway binawi sa asawa ang kamay para panasan ang mga luha sa pisngi. Inirapan niya pa ito. Nakilala ko siya sa hotel kung saan ako nag-intern noon. Noong una I didn't know na taga rito rin pala siya sa Santa Isabela. Siyempre, masaya sa pakiramdam ang magkaroon ka ng kakilala at kaibigan na kapwa mo Pilipino. Habang nasa ibang bansa ka, we used to be friends. Pero nung malaman ko na kaklase mo siya dati.na siya yung lagi mong nakakaaway noon. I started to avoid her. Dahil kahit ayaw mo sa akin noon ayoko naman na mas lalo kang magalit sa akin, kung sakaling malalaman mo na naging kaibigan ko ang kaaway mo. Pero sadyang makulit si Fiona. Lagi niya akong inaabala, kinukulit. Hanggang sa 4 months ago, I invited her at Tanya's birthday party. I know I'm drunk, pero alam ko na walang nangyari sa amin that night, pagkukwento nito sa asawa. Maya-maya ay muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga niya si Luciana. Kahit noon pa man desperada na talaga siya, anito. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko kapag nagkita kami. Just calm down, love. Ako, how can I calm myself, Clyde? Ngayon pa lamang nanggigigil na ako sa kanya. Nangangati na ang palad ko na saktan ang babaeng yun, mabilis na saad ni Luciana na ikinatahimik na lamang ni Clyde. Tila muli niyang nakita sa hitsura ng asawa ang dalagita, at masungit na Luciana noon. Ang dalagitang si Luciana na kinatatakutan niya noon pa man.
Hindi mapakali at paroot-par ito ang lakad ni Luciana, habang nasa gilid ito ng pool. Halos mag-isang linya na rin ang mga kilay nito kanina pa. Nakasimangot na tila, ay nasa harapan lamang nito ang kaaway. Minsan pa itong nagpapakawala ng malalim na buntong hininga, kapag naninikip ang kanyang dibdib. Hoy! Antag sa kanya ni Tanya nang hindi niya man lang ito nakita na lumapit sa kanya. Are you okay? Mukhang may kaaway ka ata. Anito at nagtuloy sa isang silya na naroon, at doon ay prenteng umupo. May kaaway nga ako, at iniisip ko kung paano ko siya sasaktan. Iyong hindi na niya talaga makakalimutan buong buhay niya dahil sa kalandian niya, nangigigil na saad nito kasabay ng pag-irap. Baka pwede kitang tulungan, pagbibiro nito at bahagya pang natawa. Tanya, I'm trying to be serious here, seryosong ani Luciana sa kaibigan, pagkway na maywang ito. Oh, mabuti na rin pala at nandito ka. I have questions to you, Anya. Sure. Do you know Fiona? Walang alinlangan na tanong nito sa dalaga. Mabilis naman na kumunat ang noo ni Tanya at napatitig sa kanya. Fiona. Anito at nag-isip pa, Fiona San Simon. Familiar. Why? Muling lumipad sa ere ang isang kilay ni Luciana, kasabay ng pagpapakawala ulit ng buntong hininga. Makailang beses na nga ba? Hindi niya na rin mabilang. Basta ang alam niya lang, tuwing sisagi sa utak niya ang babaeng yun, ay mas lalong nag-iinit ang ulo niya. Automatikong kumukulo ang dugo niya na gusto niya na ring manakit ng tao sa paligid niya. Bakit ganyan ang hitsura mo? Don't tell me kaaway mo siya. How did you know her by the way? I knew her since then and now. At oo siya ang kaaway ko, since then and now. At ang totoo niyan, sinasaktan ko na siya sa isipan ko kanina pa. Anang Luciana na namumula na naman ang mukha, dahil sa matinding galit para sa babae. Oh my God! So, ikaw pala ang sinasabi niya sakin dati. I mean, we're not totally friends. 2 beses lang kami nagkausap dati, since she's one of my fiancé friend, anang Tanya sa kanya. And oh my God again. So ibig sabihin, she's here at Santa Isabela. Nagkita sila ni Clyde kanina sa planta. And guess what happened? She's pregnant, at si Clyde raw ang nakabuntis sa kanya. Mabilis na saad ni Luciana, upang maputol sa pagsasalita niya si Tanya. Gulat naman ang dalaga dahil sa mga nalaman mula kay Luciana. Ano? Ang boses na nanggaling sa likuran nila ang agad na umagaw sa pag-uusap nilang dalawa. Kagaya ni Tanya, hindi rin makapaniwala si Viv dahil sa mga nalaman at narinig nito. What are you talking about, Luciana? Seryosong tanong ni Don Ramon na nasa tabi naman ni Viv. Nakapulupot pa ang braso ng dalaga rito. Pa! Nauutol na sambit ni Luciana, pagkway tinapunan ng tingin si Tanya. Nakabuntis si Clyde, tanong nito habang hindi pa rin naaalis ang seryosong paningin sa gawin niya. Nag-umpisa naman itong humakbang papalapit sa pwesto nila ni Tanya, habang akay pa rin ni Viv. Tama ba ang pagkakarinig ko? Pa, did I heard it right, Luciana? Tito, ani Tanya. Tanya, Valerie, iwan niyo muna kami ni Luciana, at kailangan naming mag-usap, anang Don Ramon. Ilang minuto na ang nakakalipas mula nang umalis sina Tanya at Valerie, para iwan silang mag-ama roon. Ngunit ang Luciana, tila nawala ng lakas na harapin ang ama para kausapin ito. Nararamdaman niya ang galit na presensya nito, dahil sa mga nalaman. Hindi niya rin naman masisisi ang kanyang ama kung sakali. Dahil unang-una, ito ang nakiusap kay Clyde na pakasalan siya. Tapos ngayon malalaman na lamang nito na may nabuntis na palang iba ang kanyang asawa. Where is Clyde? Basag ni Don Ramon sa katahimikan sa pagitan nila ng anak. Wala po, pa. What do you mean wala? Nasa planta po. Bumalik siya dahil may. Sino ang nabuntis niya? Taga rito ba sa Santa Isabela? Kilala ko ba? At kailan pa siya nagsisinungaling sakin? Tell me, Luciana, kailan ka pa niloloko ni Clyde? Ramdam ni Luciana ang galit ng ama sa bawat katanungan nito sa kanya. Si Fiona daw po, ang dati kong kaklase. Pero pa, hindi pa naman po sigurado. Oh, come on Luciana. Do not try to defend him, dahil wala rin naman magagawa yun. Ikaw ang niloko ni Clyde. Pa, hindi naman po ako niloko ni Clyde. I mean, hindi naman po sigurado na siya ang nakabuntis kay Fiona.
At handa naman po siyang patunayan yun sakin. Please, huwag po muna kayo magalit sa asawa ko, Anang Luciana sa matanda, kilala niya ang kanyang ama. Mabait itong tao, pero nakakatakot naman kung magalit. Gaya na lamang ngayon, kung sakaling nasa harapan nito ang kanyang asawa, malamang na kanina pa nakatikim si Clyde ng masasakit na salita galing dito. At ano, naniwala ka naman agad. You know what? Parang nagsisisi ako ngayon na pinakiusapan ko si Clyde na pakasalan ka. Alam mo Luciana kung gaano kita pinakaiingatan. You're my precious. Kaya hindi mo may aalis sa akin ang magalit kay Clyde dahil sa ginawa niya. I'm sorry, Anang Clyde na naroon na rin pala at narinig ang naging pag-uusap ng mag-ama. Blanco ang ekspresyon ng mukha, at naglakad ito palapit sa matandang Cervantes na mas lalong nagdilim ang hitsura dahil sa kanya. I'm sorry Don Ramon. You ruined my trust Clyde. How could you hurt my daughter? Ikaw ang pinili kong mapang-asawa niya, that's because I trusted you. Tiwala ako na hindi mo sasaktan ang anak ko. Tiwala ako na ikaw ang magiging kakampi niya sa lahat ng bagay. But what did you do? Nakabuntis ka ng ibang babae. Do you think na matatanggap ko yun? Singhal sa kanya ng matanda. Nanggagalaiti ito sa kanya. Kung wala lang itong sakit at nakakapaglakad pa ito ng maayos, panigurado si Clyde na kanina pa siya nito inamban ng suntok, how could you? Pa, Anang Luciana na kumapit pa sa braso ng kanyang ama. Pa, huwag na po kayo magalit. Hindi naman po ako sinaktan ni Clyde. Hindi ka sinaktan ng lalaking ito. Pero kitang-kita dyan sa namamaga mong mga mata, turan pa nito. Don Ramon, patutunayan ko naman po sa anak ninyo, maging sa inyo na hindi ako ang totoong nakabuntis kay Fiona. I swear. Napapailing naman ang Don Ramon, habang bakas pa rin sa mukha nito, ang labis na galit para sa lalaki. Sinabi ko na sa iyo Clyde, sirain mo na ang tiwala ko sa iyo dahil sa ibang bagay. Huwag mo lang sisirain ang tiwala ko sa iyo pagdating sa anak ko. You know that Luciana is my only happiness. Mahina ngunit mariing saad nito, bago kinalas ang kamay ng anak at umalis doon. Hindi mapigilan ni Clyde ang mapahilamo sa sariling mga palad, habang sinusundan ng tingin ang Don Ramon. Maya-maya ay tinapunan nito ng tingin ang asawa na malungkot din ang hitsura. Agad niya itong nilapitan. At kinabig para yakapin. I'm sorry love, bulong nito. Sorry din dahil sa, it's okay. I understand him. Putol nito sa sasabihin ni Luciana. Inaasahan ko na ang bagay na to. Kilala ko ang papa mo. And I'm sure hindi mawawala ang galit niya sa akin, hanggat hindi ko napapatunayan sa kanya na nagsasabi ako ng totoo, at hindi kita niloloko. Trust me love, magiging okay din kami. Anito na ginawaran pa ng halik ang tuktok ng buhok ni Luciana. Sino daw ang nabuntis ni Clyde? Kunot ang noo na usisang tanong ni Viv, habang nasa veranda sila ni Tanya at kanina pa pala nakikinig sa usapan ng tatlo. Fiona. Sino si Fiona? Kaklase ni Luciana dati. Kaibigan ng fiancé ko sa Spain, and Clyde fling, saad ni Tanya na napapailing na rin dahil sa mga nalaman. Teka nga, Clyde ano? Huwag na kasing nag-i-Ingles narito naman tayo sa Pinas, reklamo nito at napapakamot pa sa kanyang ulo, nang hindi maintindihan ang sinabi ng kaibigan. Lo siento mi amiga, anita niya na napangiti pa dahil sa hitsura nito. Kalandian ni Clyde. Ano? Bulalas na tanong ni Viv na nanlalaki ang mga mata, walang hiya na Clyde. Kala mo kung sinong gwapo at naghanap pa ng kalandian niya. Nako, huwag mo akong hahayaan na makalapit dyan sa kaibigan mo Tanya, sinasabi ko sayo, titirisin ko yan na parang garapata ni Grizzly, anito naabot langit ang galit sa binata dahil sa ginawa nitong kasalanan sa kaibigan niya. Go ahead, hindi kita pipigilan, sa halip ay sagot ni Tanya, at prenteng umupo sa tamba-tamba at dinampot ang baso ng juice na naroon.